Claysin, Ang kapal na mukha mo? Ito ba yung trabaho mo, ha, Jude? Ito ba yung pagod mo? Kasi kung ganito, sana sinabi mo na lang sa akin ng maayos. Hindi yung pinaparamdam mo na ako pa ang baliw. hindi ka man lang ba magtatanong, Claysin? Hindi mo man lang ba aalamin? Hindi ko na kailangan magtanong pa, Jude. Nakita ko na. Claysin, makinig ka muna. Hindi to… Wag! Wag mo akong lokohin. Wag mo akong gawing tanga sa harap ko mismo. Siya ba yun, Jude? Siya ba yung dahilan kung bakit bigla ka naging malamig sa akin? Siya ba yung dahilan kung bakit hindi mo na ako matawagan? Hindi mo na ako maalala? Hindi ganun. Ano? Ano, Jude? Sabihin mo sa akin dahil hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa lalaking minahal ko. Claysin, please. Hindi to ang iniisip mo. Talaga? Kasi malinaw na malinaw sa akin kung ano to. Hindi mo man lang ako nilaban, Jude. Hindi mo man lang sinubukang ipaliwanag. Pinili mong manahimik hanggang sa ako na nakakita. I was trying to protect you. From what? From the truth? From your betrayal? Hindi kita niloko. Tumigil ka! Huwag mo nang dagdagan yung sakit. Huwag mo nang insultuhin yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Alam mo, matagal ko na tong pinagawa. Ano yan? Hindi ko alam kung bakit ko to pinagawa noon. Siguro, may part sa akin na natatakot na mangyari to. Claysin, Pero hindi ko inisip na darating ako sa punto na gagamitin ko to. At sa isang iglap, sinampal niya ng envelope sa dibdib si Jude. Divorce papers! Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban kung ang taong mahal mo ay pinaniwala kang nagtaksil. Pero ang totoo, sinusubukan ka lang palang protektahan sa isang lihim na kayang sirain ang lahat. Tunghaya ng emosyonal na kwento ni Jude at Claysin, isang mag-asawang pinaghiwalay ng duda, pananahimik at isang mapanganib na katotohanan na muntik ng tuluyang sumira sa kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng sakit, galit at muntik ng kamatayan, kaya pa kaya nilang buuin muli ang tiwala o tuluyan ang magwawakas ang lahat dahil sa mga pagkakamaling hindi agad na ipaliwanag. Simulan na natin ang kwentuhan. Alam mo, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa amin ni Jude. Tinawag ni Claysin ang pinsan niya na best friend niya para maglabas ng hinanakit nito. Nangunutang noon ni Kayla nang marinig ang sinabi ng babae. Ano na naman yan? Last time ang saya-saya mo pa. Parang halos hindi mo siya mabitawan. Kasi masaya naman kami noon eh. Kahit madalas siyang wala. Kahit ilang araw o linggo siyang nasa flight, okay lang sa akin. Kasi bumabawi siya eh. Ramdam ko pa rin siya. So, ano nagbago ngayon? Bumagsak ang balikat ng babae dahil sa lungkot na nararamdaman. Hindi talaga niya alam ang gagawin sa mga oras na yun. Sobrang nahihirapan din siya. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Basta parang unti-unti na lang. Dati kasi kahit nasa ibang bansa siya, mayat maya siya nagme-message sa akin. Kumain ka na ba? Miss na kita. Magpahinga ka na. Ang dami niyang time sa akin. Oh, tapos ngayon? Ngayon, parang kailangan ko pang maghintay ng ilang oras bago siya mag-reply. Minsan nga wala pa eh. Busy lang siguro. Kailangang positive lang si Kayla nang hindi masaktan ng damdamin ng kanyang pinsan. Humugot ng malalim na hininga ang babae, saka sumagot. Oo, yun din ang iniisip ko. Pilot siya eh. Alam ko hindi madali yung trabaho niya. Pero Kayla, iba na talaga. Alam mo naman na malakas ang instinct ko sa ganitong bagay. Paano mo nasabing iba na? Alam mo naman dati kahit busy siya,
gumagawa siya ng paraan. Kahit 1 minute call lang, tatawag siya. Ngayon kahit simpleng good night, wala na minsan. Kinakausap mo ba siya tungkol dyan? Tanong ni Kyla sa kanya, lalo namang kumunot ang noo nito. Oo, pero laging niya sagot. Pagod siya, o kaya maraming ginagawa. Naiintindihan ko naman pero hanggang kailan ako mag-iintindi? Ako na lang ba lagi? Pinsan, Hindi naman ako demanding eh. Hindi ko hinihingi na lagi siyang nandito. Ang gusto ko lang, maramdaman ko pa rin na mahal niya ako. nararamdaman mo pa ba? Hindi na siya tulad ng dati, Kyla. Ang sakit nun ah. Sobra. Kasi kahit anong pilit kong isipin na okay lang, na normal lang to, may part sa akin na natatakot ako. Ano ba kasing kinakatakutan mo? Sa'yo naman siya umuuwi, diba? Na baka may iba na siya. Uy ha? Hindi ko sinasabing meron ha, pero hindi ko maiwasang mag-isip. Kasi bakit siya magbabago kung wala namang dahilan? Hinaplos ni Kyla ang likuran ng kanyang pinsan na umiiyak sa harapan nito. Sa totoo lang, yon ang unang beses na umiyak ang pinsan niya sa harap niya. Masayahin itong tao at minsan lang kung magalit. Kaya ngayon, ang hirap sa kanya na ganoon ang kanyang pinsan ni hindi niya nakikita ang saya sa mga mata nito. Pinsan, makinig ka sa akin ha. Hindi lahat ng pagbabago may third party. Minsan pagod lang talaga yung tao, lalo na sa trabaho niya. High pressure kaya yan. Buhay ng tao ang hawak niya. Alam ko. Kaya nga, pinipigilan ko sarili kong magduda. Good. Kasi kung magpapadala ka agad sa duda, masisira ka lang. Baka pati relasyon niyo masira. Pero, paano kung tama ako? Kung tama ka, lalabas at lalabas yan. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang habulin. Ang hirap naman ng ganun. Maghihintay lang ako. Hindi lang. Ang gawin mo, kausapin mo siya. Pero hindi yung parang inaakusahan mo siya. Kung hindi iparamdam mo na nasasaktan ka na. Na-try ko na, Kyla. Pero, parang wala lang sa kanya. Paano mo naman nasabi? Sabi ko, Jude, parang ang layo mo na. Tapos, ang sagot niya lang, pagod lang ako. Tapos na. Mali naman pala ang approach mo eh. Umayos ng upo si Kyla at hinarap palalo ang kanyang pinsan. Ha? Paano naging mali? Kasi parang sinasabi mo agad na may mali sa kanya. Natural, magiging defensive siya. Ang gawin mo, magsalita ka base sa nararamdaman mo, hindi lang sa ginagawa niya. I don't get it. Ganito, instead na sabihin mo ang layo mo na, sabihin mo, nasasaktan ako kasi parang hindi na kita nararamdaman. Mas maiintindihan niya yun. Ang hirap naman yan, Kyla. Napangiwi si Kyla, saka siya tumango-tango. Oo, mahirap. Pero kailangan. Kasi kung hindi mo sasabihin, ikaw rin ang mapupuno. Parang napupuno na nga ako eh. Kaya nga dapat mo nang ilabas. Pero hindi sa galit. Sa totoo lang. Natatakot ako Sa ano nga? na baka kapag sinabi ko ng lahat, dun ko lang mapatunayan na may mali na talaga. Pinsan, kahit hindi mo sabihin kung may mali, nandiyan na yan. Hindi mo na yan matatakasan. Ang sakit naman. Mas masakit yung nagkukunwari kang okay, kahit hindi na pala. Hindi na sumagot ang kanyang pinsan. Muli na namang nagsalita si Kyla. Pero pakinggan mo to Hindi ka dapat nag-iisip ng worst. Kilala mo naman si Jude. Hindi siya basta-basta gagawa ng kalokohan. At least, yun ang pinaniniwalaan mo noon, hindi ba? Oo. So, wag mong basta-basta bibitawan yun.
Bigyan mo siya ng chance na makapagpaliwanag. Bigyan mo rin ang sarili mo ng chance na malaman ang totoo. E paano kung ako lang ang lumalaban? Kapag dumating ka na sa point na ikaw na lang, doon ka na magdesisyon. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Habang hindi mo pa naririnig ang side niya. Kayla, pagod na ako maghintay. Hindi ka lang pagod. Nasasaktan ka. Valid naman yan. Gusto ko lang namang bumalik sa dati. Muli na naman siyang umiyak, kaya naman niyakap siya ni Kyla. Minsan, hindi na bumabalik ang dati. Pero, pwede naman kayong gumawa ng bago kung pareho niyong gugustuhin. Sana gusto pa niya. Malalaman mo yan kapag kinausap mo siya ng maayos. Sige, kakausapin ko siya. Good! At tandaan mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi mo deserve ang kalahating pagmamahal, ah. Salamat, Kayla. Anytime, pinsan. Tsaka, best friend mo pa ako, no? Ako ang kakampi mo dito. Pero gusto ko, buo ka. Hindi yung durog ka. I try, Kayla. Huwag mong itry. Gawin mo. Okay, gagawin ko. Sa simula, masaya ang buhay ni Clayson at Jude. Punong-puno ng lambingan ang bawat sandali. Kahit pa madalas na wala si Jude dahil sa trabaho nito bilang piloto. Natutunan na rin ng babae na maghintay sa mga tawag, sa mga mensahe at sa pagbabalik ng asawa. Para sa kanya, sapat na ang kaalamang siya ang inuuwian ni Jude. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbagong lahat. Naging malamig ang mga message na wala ang dating lambing sa boses ni Jude at ang dating sabik na pagbabalik nito ay napalitan ng pagod at ng katahimikan. Sa gabing yun, matapos ang usapan nila ni Kyla, naglakas ng loob si Clayson na harapin ang asawa, lalo na at umuwi din ito sa wakas matapos ang ilang linggo. Jude, pwede ba kitang makausap? Ano yun? Kakauwi ko lang, Clayson. Pagod ako. Ni hindi siya nito nililingon habang naguhubad ito ng damit. Alam ko pero importante to. Pwede bang bukas na lang? Kumunot ang noo ng babae. Mariin siyang umiling. Hindi. Hindi, Jude. Matagal ko na tong gustong sabihin. Sige. Ano ba yun? Nasasaktan ako, Jude. Ano? Anong kaartehan na naman ba yan? Napayuko si Clayson. Nasasaktan siya sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Kaartihan. Unang beses niyang narinig iyon mula sa kanyang asawa. Nasasaktan ako kasi parang hindi na kita nararamdaman. Ano bang ibig mong sabihin? Doon na siya hinarap ng kanyang asawa. Dati kasi, kahit busy ka, may time ka sa akin. Ngayon parang wala na. Clayson, trabaho to. Alam mo naman na wala akong oras humawak ng cellphone sa pagod ko. Alam ko. Pero hindi lang to tungkol sa trabaho mo, Jude. Tungkol to sa atin. Hindi mo na napapansin? Parang ang layo-layo na natin sa isa't isa. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko alam. Gusto ko lang maramdaman na mahal mo pa rin ako. Mahal kita, Clayson. Pero hindi ko nararamdaman, Jude. Pagod lang ako. Intindin mo naman ako. Lagi na lang yan ang sagot mo sa akin. Kasi yun naman talaga. Hanggang kailan ako mag-iintindi, Jude? Hanggang kailan ako magtitiis? Nagsisimula ng mamuo ang galit sa dibdib niya habang nakatingin sa kanyang asawa. Parang nagiging ibang tao na ito sa paningin niya. Ang lapit lang nito sa kanya pero parang ang hirap na nitong abutin. Clayson, wag mo na nga dagdagan ng pagod ko. Gusto ko nang magpahinga. Ganun na ba ako sa'yo, Jude? Sinusubukan kitang abutin.
Hindi mo ba pwedeng intindi na pagod ako? Ilang beses na kitang iniintindi, Jude. So ano? Hindi ka na iintindi ngayon? Hindi ko sinasabing ganon. Pero nasasaktan na ako. Hindi ko naman sinasadya. Pero nangyayari, Jude. At parang wala lang sa'yo yon. Ano bang gusto mong mangyari? Kalmado pa rin ito habang nagsasalita kahit nakikita nito ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Gusto kong bumalik ka na. Nandito na ako, Claysin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Di ano? Yung dating ikaw. Yung Jude na hindi ako kayang tiisin. Yung Jude na hindi ako kayang hindi kausapin. Hindi na ako yun. Natigilan si Clayson. Gulat na napatingin ito sa kanyang asawa. Ano? Hindi na ako katulad ng dati, Claysin. Marami nang nagbago. Kasama ba ako sa binago mo? Nagsalubong ang kilay ni Jude. Bahagyang lumapit ito sa babae. Hindi. Asawa ko. Sigurado ka? Paninigurado ng babae. May pag-aalinlangan pa rin sa kanya. Oo naman. Pero bakit parang ganon? Bumuntong hininga si Jude. Pagod na tiningnan siya nito. Claysin, please. Huwag ngayon. Kailan pa, Jude? Kailan pa kita kakausapin? Kapag wala na talaga? Hindi naman aaabot sa ganun, Claysin. Sigurado ka? Tumango naman ito sa kanya. Saka nito hinawakan ang kamay niya at hinila siya patungo sa kama. Matulog na tayo. Jude, Please, Claysin. okay. Sa gabing yun, walang yakapan na nangyari. Walang goodnight kiss. Tanging katahimikan lang ang namagitan sa kanila. At sa katahimikan yun, mas lalong naramdaman nito ang layo na ng lalaking minsan niyang pinanghahawakan. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang umasa dahil mahal niya si Jude. Pero sa unang pagkakataon, nagsimula na rin siyang matakot kung hanggang saan niya pa kayang maghintay. Kayla, pwede ba kitang makausap? Ngayon na, please. Hindi ko na kayang ipagpabukas pa. Nang gumabi na, tinawagan ni Clayson ang pinsan niya. Ramdam nito ang sariling paghinga. Sobrang bilis na parang may humahabol sa kanya. Kahit nasa loob lang siya ng sariling bahay. Hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Lalo na sa mga nalaman niya. Oh, pinsan, bakit parang nanginginig ang boses mo? Anong nangyari? Nasaan ka? Nasa bahay lang. Pero parang hindi ako mapakali. May nagsabi kasi sa akin kanina. Umupo ito sa gilid ng kama niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Kahit na anong pilit niyang kumalma, ay hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Sino naman? At ano yun? Kinakabahan ako sa tono mo, ah. Sabihin mo na. Yung kakilala ni Mama, may kamag-anak siyang nagtatrabaho sa hotel sa Australia. Kilala nila si Jude dahil nandun sila sa kasal namin noon. Okay. O tapos? Napapikit ang babae. Pilit na inaalala ang bawat salitang narinig niya kanina. Bawat detalye ayaw niyang paniwalaan. Pero hindi niya rin kayang baliwalain. Nakita raw niya si Jude sa Australia. Kayla, So? Pilot ang asawa mo? Normal lang yun. Lagi naman siyang nasa ibang bansa. hindi lang yun, Kayla. Bahagyang nabasag ang boses niya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan na hindi niya mailabas. Ano pa? Huwag mo na kasing binibitin. May kasama raw siyang flight attendant. Pumasok sila sa hotel na magkasama. Natahimik si Kayla sa kabilang linya. Sa katahimikang yun, mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Clayson. Ano? Hindi ko alam kung maniniwala ako. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Sandali lang sandali. Huminga ka muna. Baka naman nagkataon lang yun. Eh syempre, cruise sila. Natural, sabay-sabay silang pumapasok ng hotel. Hindi daw sila sabay ng crew, Kayla.
nauna raw yung babae. Para naghihintay. Tapos dumating si Jude diretso sa kanya. Tapos, magkasama silang pumasok. Pero alam mo ang nagpagulo sa isip ko. Ang sabihin niyang, hinalikan ng babae si Jude. Unti-unting nagiging malinaw sa isip niya ang eksenang hindi naman talaga niya nakita. Pero sapat na ang mga salita para masaktan siya. Sigurado ka ba dyan sa source na yan? Hindi ko alam. Pero kilala siya ni Mama at kilala niya si Jude. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Pinsan, huwag ka na munang magpapadala agad-agad sa sinasabi niya. Hindi pa natin alam ang buong kwento. Kung totoo ba yan o hindi. Pero paano kung totoo? Mabilis ang kanyang sagot. Parang matagal niya nang kinatatakutan ang tanong na yun. Kung totoo, malalaman natin. Pero hindi sa haka-haka. Kailangan mong makita mismo. Doon na napahinto si Claysin. Doon tuluyang nabuo ang desisyon na kanina niya pa tinatakasan. Yun ang iniisip ko. Gusto kong sundan siya. Ha? Pero pinsan… Hindi ko na kayang mag-isip lang. Hindi ko na kayang maghintay na parang wala lang. Gusto ko ng sagot, Kayla. Kahit masakit. May matigas na determinasyon sa boses niya. Kahit nanginginig pa rin ang bawat salita. Tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ni Claysin. Sigurado ka ba dyan? Kasi once na makita mo yung totoo, wala nang atrasan yun. Mas pasakit yung hindi ko alam, Kayla. Mas nakakabaliw yun. Muling tumahimik ang babae, pero hindi na ito yung katahimikang puno ng pagdududa. Ito na yung katahimikang may desisyon at determinado. Sasama ako. Ha? Pero Kayla… Hindi kita papayagang mag-isa. Kung gagawin mo to, kasama mo ko. Napaluhan na lamang si Claysin sa simpleng pangungusap na yon ng kanyang pinsan. Kayla… Wala nang dapat pag-usapan. Sasama ako. Hindi ka pwedeng mag-isa sa ganitong sitwasyon. Salamat. Kailan ang next flight niya? Bukas, papuntang Macau. Then bukas, susundan natin siya. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya malalaman. Magtatago tayo. Gagawa tayo ng paraan. Kinakabahan ako, Kayla. Normal lang yan, oh. Pero tandaan mo, ginagawa mo to para sa sarili mo. Para malaman mong totoo. Sana mali ako. Sana nga. Dahil tatamaan sa akin yung asawa mo kapag nagkataon. Kinabukasan, halos wala sa sarili si Claysin habang nakaupo sa loob ng eroplano. Kahit malamig ang aircon, pinagpapawisan ng kanyang palad. Paulit-ulit niyang iniisip, paano kung mali siya at paano kung tama siya. Kayla, nandito na tayo sa eroplano. Hindi ako mapakali. Kumalma ka, hindi ka naman niya makikita dito. Ang daming pasahero. At sa pinakagilid tayo. Kung nandito man yung babae niya, hindi ka naman makikilala dahil dyan sa sombrero mo. Tapos nakamask ka pa. Pero siya yung piloto. Oo nga, pero hindi ka naman niya makikita sa cockpit. Kaya relax ka lang, okay? Hindi ko alam kung tama ba to. Sa lubong ang kilay na tinitigan si Kayla nang makitang kinakabahan nga ang pinsan ay napailing siya. Pinsan naman, late na para umatras oh. Nandito na tayo. Oo nga. Anong pakiramdam mo? Natigilan ito sa tanong ng kanyang pinsan. Pinakiramdaman niya ang buong sarili. Parang may mali, Kayla. Parang may mangyayaring hindi maganda. Kahit ano pang mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan. Malungkot na niyakap ni Kayla ang kanyang pinsan. Salamat, Kayla. Basta ikaw. Paglapag sa Macau, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Claysin. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Kayla. Kasabay noon ay lalong paglakas ng tibok ng kanyang puso. Landing na raw tayo. Okay, steady ka lang. Kayla, paano kung makita ko talaga? Then, haharapin natin silang dalawa. Nadala mo naman yung dapat dalhin, di ba? Marahang tumango ang babae. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo.
Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Nandito lang ako sa tabi mo. Paglabas nila, agad na hinanap ni Clayson ang pamilyar na figura at doon nagsimulang magdilim ang kanyang mundo. Itinuro ito kay Kyla. Kayla, ayun siya. Saan? Sa may exit. Palabas na siya. Okay, huwag kang papahalata. Susundan lang natin. Grabe. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Focus, ano ka ba? At sa kanya nakita ang isang babae. Nakatayo ito sa exit na parang naghihintay. Kayla! Kayla, may babae. Ay, syempre maraming babae dito. Nakatayo sa exit. Parang naghihintay. Crew, Oo, flight attendant. unti-unting lumapit si Jude. Unti-unting lumapit si Jude sa babae. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Kayla, papunta siya doon. Oh my God! Napatakip ng bibig si Kyla. Hindi to pwede. Pinsan, steady lang. Kayla, tingnan mo. Dumiretso siya sa babae. Oo, nakikita ko. Bakit niya hinayaan? Natulala si Clayson nang makita niya yun ng harapan. Pagkalapit kasi ni Jude sa babae, agad na pumalibot ang braso ng babae sa liig ni Jude. Akmang hahalikan niya na si Jude sa labi nang lumingon si Jude sa gilid. Dahilan para sa pisngilang ito mahalikan. Pero kahit ganoon, masakit pa rin para sa kanya na may ibang babaeng humahalik sa kanyang asawa. Lalo na nang pagkatapos noon ay lumingkis ito sa kanyang asawa at sabay na umalis. Hinalikan siya ng babae. Pinsan, hinawakan ni Kyla ang braso niya matapos mawalan nito ng balanse. Hinayaan niya hawakan siya ng babae. Pinsan, ano pa? Kumalma ka muna. Doon na tuluyang nabasag ang natitirang pag-asa niya. Sunod-sunod nang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi totoo. Hindi to si Jude. Pinsan, huminga ka. Huminga ka. Pilit siyang pinapakalma ni Kyla. Hindi ako makahinga, Kayla. Kaya mo to. Kumalma ka. Susundan pa natin siya. Sumakay ng taxi ang dalawa. Sumunod naman ang magpinsan. Habol ang bawat segundo. Habol sa katotohanan. Itinuro niyang taxi sa driver nila. Kuya, sundan niyo po yung taxi na yun. Huwag masyadong obvious, kuya, ha? Dumistansya ka ng konti. Tumango ang driver. Maya-maya pa'y narinig ni Kyla ang hikbi ng kanyang pinsan. Agad niya itong niyakap. Pasensya na. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Okay lang. Basta kalma lang, ha? Pagdating sa hotel, doon tuluyang nahulog si Clayson sa bangungot na pilit niyang tinatakasan. Labis-labis ang kaba sa kanyang dibdib. Kayla, hotel na to. Mukhang dito sila tumigil. Bumaba na sila. Okay, dahan-dahan lang tayo. Pinauna nilang pumasok ang dalawa, saka sila lumabas. Kayla, pumasok na sila. Tumango-tango si Kyla habang nakatingin sa dalawang suite na pumasok sa hotel. Hindi man lang siya lumingon. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Pinsan, Hindi ko inaasahan na gagawin to sa akin ni Jude. susundan natin sila. Mabilis silang nagtungo sa receptionist. Sakto naman na Pilipina yun. Merong golden rule ang hotel, pero pinakiusapan ito ng magpinsan. Nanginginig ang kamay ni Clayson habang nakahawak sa counter. Namumulang mga mata niya dahil sa kaiiyak. Please, pakiusap. Sabihin mo sa akin kung anong room number ng lalaking kakapasok lang dito. Yung piloto na yon. Ma'am, pasensya na po. Pero hindi po namin pwedeng i-disclose ang information ng guest. Alam ko yun. Hindi ako tanga. Ilang beses ko nang narinig ang policy na yan. Pero asawa ko siya. Ma'am, kahit po. Legal na asawa niya ako. May apilyado niya ako. May karapatan ako.
Kakakita ko lang sa kanya. Pumasok siya sa hotel na to. Kasama niya yung babae niya. Saglit na katahimikan ang namayani. Napatingin ang receptionist kay Claysin na may awa sa mga mata. Ma'am, niintindihan ko po kayo. Hindi! Pero Hindi mo naiintindihan. Kasi kung naiintindihan mo, hindi mo ako kayang titigan ng ganito habang unti-unti akong nadudurog. Alam mo ba kung gaano kasakit yung makita mo mismo? Hindi kwento. Hindi hinala, kundi sarili mong mata nakakita. Na yung lalaking pinangakuan ka ng habang buhay. May kasamang ibang babae. tahimik lang si Kyla sa gilid niya habang inaalalayan siya. Ma'am, Hindi ko siya sinundan para mag-iskandalo. Hindi ako ganong klase ng babae. Hindi ako sisigaw. Hindi ako gagawa ng gulo dito sa hotel niyo. Gusto ko lang marinig sa kanya na kung kailan ako naging kulang. lalong tumulo ang mga luha niya. Mabilis na pinunasan niya yun, pero mas lalo lang bumagsak ang mga luha. Kasi ginawa ko naman lahat. Ginawa ko. Iniwan ko ang lahat para sa kanya. Sumunod ako sa kanya. Tiniis ko yung gabing-gabing mag-isa. Tiniis ko yung kaba sa bawat flight niya na baka hindi na siya makabalik sa akin. Tapos, ganito lang palang ending. Natahimik ang receptionist. Panay ang buntong hininga nito habang nakatingin sa babae. Hindi ako sapat, no? Yan eh. Kahit anong gawin ko, may hahanapin na rin siyang iba. Anong meron ng babaeng yan na wala ako? Ang sakit! Sobrang sakit na parang may pumipis sila sa dibdib ko! Na hindi ko mailabas! Hindi ako makahinga! Pinsan, kumalma ka naman. Mahihirapan ako kapag nahimatay ka dito. Napahawak siya sa dibdib. Pilit na kinukontrol ang sarili. Please, kahit isang beses lang, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang umuwi na hindi ko alam ang totoo. Kung aalis ako dito, dala-dala ko to habang buhay. Yung mga tanong na, bakit? At masakit yun kaysa sa kahit anong sagot na maririnig ko. Ma'am, delikado po sa trabaho ko. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Ako nang bahala sa consequences. Ako nagsasalo ng lahat. Pero please, pagbigyan mo na ako ngayon. Babae ka rin. Alam mo kung gaano kasakit to. Napayuko ang receptionist. Halatang naaapektuhan nito. Hindi ko hinihingi to para saktan sila. Hinihingi ko to para matapos na to. Para alam ko saan ako lulugar. Kung may babalikan pa ba ako, wala na talaga. Mahabang katahimikan ng namayani. Tumingin ang receptionist sa paligid. Sinigurong walang ibang nakaririnig. Ay, okay, sige po ma'am. Pero ma'am, hindi po kayo kulang. Tandaan niyo po yan. Isasakripisyo ko po ang trabaho ko na to para po suportahan kayo. Lumapit siya ng bahagya, halos dikit na sa counter. Nag-check-in po sila under Mr. Navarro, room 1708. Tuluyang bumagsak ang luha ni Claysin. Nanginig ang buong katawan niya. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang pinsan. Salamat. Kahit bawal, salamat. Humakbang siya paatras, pero bago umalis, nilingon niya ang receptionist. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, aakyat ka ba? Oo ma'am, kasi deserve kong malaman ang totoo. Napangiti ang babae, isang wasak, mapaita na ngiti. Iyon na nga ang kinakatakot ko.
Unti-unti silang tumalikod ni Kyla papunta sa elevator. Bawat hakbang, parang mas lalo siyang tinuturog. Kayla, hindi ko kaya. Parang may pumipiga sa puso ko. Gusto mo ba umalis na lang? Mabilis siyang umiling at humugot ng malalim na puntong hininga. Hindi. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman ng totoo. Sigurado ka? Oo, kahit masakit. Ilang segundo siyang tumayo sa harap ng pinto. Ito na yon. Pinsan, Hakatok na ako. kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa. Hindi na. Kumatok siya, mahina sa una, pagkatapos ay mas malakas. Jude, buksan mo to. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Jude, pati na ang yapak nito papalapit sa pinto. Who is it? Napapikit si Claysin, saka siya sumagot. Buksan mo ang pinto, Jude. At nang bumukas ang pinto, ay tumigil ang mundo ni Claysin. Nakatayo si Jude sa harap niya, gulat na gulat habang nakatingin sa kanya, hindi makapagsalita. At sa loob ng kwarto, naroon ang babae, tahimik na nakatingin sa kanila. At sa sandaling yun, parang tuluyan ng gumuho ang lahat. Hindi na ito hinala, hindi na ito kwento ng iba, kung hindi isang katotohanang hindi niya na kayang takasan pa. Claysin! Mabilis na dumapo ang kamay niya sa pisngi nito. Bumilis lalo ang tibok ng kanyang puso. Ilang beses niya itong sinampal, bagamat para lang itong tuod. Ang kapal na mukha mo! Ito ba yung trabaho mo, Jude? Ito ba yung pagod mo? Kasi kung ganito, sana sinabi mo na lang sa akin ng maayos. Hindi yung pinaparamdam mo na ako pa ang baliw. Aktong lalapit ito nang umatras ang babae. Nakita niya ang sakit na bumapalatay sa mata nito. Bagamat hindi niya yon pinansin, wala itong karapatan na masaktan. Hindi ka man lang ba magtatanong, Claysin? Hindi mo man lang ba aalamin? Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang putulin nito ng kanyang asawa habang umiiyak. Hindi ko na kailangan magtanong pa, Jude. Nakita ko na. Nananatiling nakatayo si Jude sa harap ng pinto. Tulala, parang hindi pa rin makapaniwala na ang babaeng iniwan niya sa Pilipinas ay nasa harapan niya ngayon. Claysin, makinig ka muna. Hindi to. Wag! Isang salita lang yun, pero sapat na para maputol ang sasabihin ni Jude. Nanginginig ang boses ni Claysin, pero matatag ang kanyang mga mata. Mata ng isang babaeng pilit na hindi bumibigay kahit wasak na ang loob. Wag mo akong lokohin. Wag mo akong gawing tanga sa harap ko mismo. Pinsan, Hayaan mo, Kayla. tumango si Kyla, tahimik na umatras, pero nananatiling handa kung sakaling kakailanganin siya ng kanyang pinsan. Sa loob ng kwarto, gumalaw ang babae. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lamang, parang nanonood ng eksenang siya naman mismo ang sumira. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa kanila. Siya ba yun, Jude? Siya ba yung dahilan kung bakit bigla ka naging malamig? Siya ba yung dahilan kung bakit hindi mo na ako matawagan? Hindi mo na ako maalala? Hindi ganun. Ano, Jude? Sabihin mo sa akin! Dahil hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa lalaking minahal ko! Claysin, please. Hindi to ang iniisip mo. Talaga? Kasi malinaw na malinaw sa akin kung ano to! Napatingin siya sa babae. Saglit lamang, isang tingin na puno ng sakit, galit at pagtataka. Hindi mo man lang ako nilaban, Jude. Hindi mo man lang sinubukang ipaliwanag. Pinili mo manahimik. Hanggang sa ako na nakakita. I was trying to protect you. From what? From the truth? From your betrayal? Hindi kita niloko. Tumigil ka! Halos sumigaw na siya. Tumulo na ang mga luha niya, pero hindi siya umaatras. Huwag mo nang dagdagan yung sakit. Huwag mo nang insultuhin yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Halos sumigaw na siya. Tumulo na ang luha niya,
pero hindi siya umaatras. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit. Huwag mo nang insultuhin yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Tahimik ang buong hallway. Tanging ang paghinga nila ang maririnig. Mabigat, masakit at punong-puno ng emosyon. Dahan-dahang kinuha ni Clayson ng envelope sa bag. Hindi niya inaakalang magagamit niya yun. Alam mo, matagal ko na tong pinagawa. Napakunot ng noo si Jude. Ano yan? Hindi agad sumagot ang babae. Ilang segundo siyang tumitig sa papel. Parang doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit na kanyang kinikimkim. Iniangat niya ang tingin sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit ko to pinagawa noon. Siguro, may part sa akin na natatakot na mangyari to. Clayson! Pero hindi ko iniisip na darating ako sa punto na gagamitin ko to. At sa isang iglap, isinampan niya ang envelope sa dibdib ng asawa. Divorce papers! Parang tumikil ang mundo ni Jude. Napatitig ito sa hawak niyang papeles. Hindi ito makapaniwala. Hindi. Permahan mo. Clayson! Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangang maintindihan, Jude. Nakita ko na lahat ng kailangan kong makita. Please! Pakinggan mo muna ako. Pagod na akong makinig sa'yo! Akmang hahawakan siya ni Jude nang mabilis siyang lumayo, saka umiling-iling. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang hindi niya nakaya ang bigat ng mga oras na yun. Pagod na ako! Pagod na akong umintindi, Jude! Pagod na akong maghintay! Pagod na akong magmahal ng taong hindi ako kayang piliin! Ikaw ang pinipili ko. Hindi mo ako pinili, Jude! Kung pinili mo ako, hindi ka aabot dito! Matinding katahimikan ang namayani pagkatapos noon hanggang sa humugot ng malalim na hininga si Clayson at seryosong tiningnan ang kanyang asawa. Tapos na tayo, Jude. Hindi asawa ko. Hindi pwedeng ganito. Ganito na talaga yun, Jude. Hindi kita papayagang mawala. Wala ka ng karapatan. Simula nang lokohin mo ko, na wala ng karapatan mo. Napaatras si Jude. Parang doon niya lang tuluyang naramdaman ang bigat ng mga salita ni Clayson. Permahan mo yan. At pagkatapos nito, wala na tayo. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinalikuran niya si Jude. Agad na humawak si Kyla sa kanya para muling alalayan siya na muntik niya nang ikinatumba. Pinsan. Tara na, Kyla. At sa bawat hakbang na papalayo, parang may punit na bahagi ng kanyang puso. Pero hindi na siya lumingon pa. Pagbalik sa Pilipinas, hindi naging madali para kay Clayson ang lahat. Hindi lamang puso niyang nasaktan, pati na ang kanyang dignidad, ang pangalan niya at ang buong pagkatao niya. Hindi na siya umuwi sa bahay nila ni Jude. Dumiretso siya sa bahay ng mga magulang. Ano ba tong narinig ko? Totoo ba to, Clayson? Ma, ayoko munang pag-usapan. Paanong hindi pag-uusapan? Asawa mo yan? Ano bang nangyayari sa inyo? Ma, please. Oo. Oo ang sinabi ni Perlita na may iba siya. Hindi sumagot si Clayson at doon muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pag-usapan niyo ng mabuti ni Jude, Clayson. Hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kahihiyan to ng pamilya natin. Isang beses pa lang naman nangyari. Ma, naririnig mo bang sinasabi mo? Niloko niya ako, Ma. Uunahin niyo pa rin ang kahihiyan niyo kaysa sa anak niyo? Isang beses lang yon. Oo. Pero ang sakit ng binigay niya ay habang buhay na. Kung nagawa niya ako lokohin ngayon, posibleng gagawin niya yun ulit sa akin. Kahit ngayon lang, Ma. Kahit ngayon lang. Suportahan niyo naman ako. Kahit ngayon lang. Sa bawat salitang naririnig niya sa kanyang ina, parang paulit-ulit siyang sinasaksak. Pinili niyang magpakatatag sa oras na yun. Nang manahimik ang ina niya
ay tiningnan niya si Kyla. Nagpatianod na lamang siya nang hilahin siya nito paakyat ng kwarto. Kayla, pagod na ako. Alam ko, pero hindi ka pwedeng sumuko. Parang wala na akong natitirang lakas. Pinsan, Ang hirap-hirap, Kayla. nagsimula na naman siya na umiyak. Oo, pero kakayanin mo. Sa gabi ay mag-isa lamang siya sa kwarto. Doon niya hinahayaan ang sarili niyang umiyak ng umiyak. Walang nakakakita, walang nakarinig, kung hindi ang puso niyang paulit-ulit na napabasag. Mahal pa rin kita, Jude. Pero hindi ko na kaya. Ang sakit mong mahalin. Sa kabila ng lahat, pinili ni Claycine na bumangon unti-unti kahit masakit, kahit mahirap. Dahil sa pagkakataong yun, unang beses niyang pinili ang kanyang sarili kahit kapalit nito ay ang lalaking minahal niya ng buong puso. Masaya ka na? Nakatayo pa rin si Jude sa gitna ng kwarto. Punong-puno ng galit. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Parang handang pumatay dahil sa sakit at galit na sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Tahimik si Trisha, nakasandal sa mesa, nakakross ang mga braso. Pero ang titig niya ay na kay Jude. Hindi takot, kung hindi kakaibang paghanga. Hindi pa. Hindi pa? Ano pa bang gusto mo, Trisha? Sinira mo ng marriage ko. Ano pa bang kulang? Ikaw. Napatigil si Jude. Ano? Dahan-dahang lumapit si Trisha. Bawat takbang niya ay maingat, parang predator na sigurado sa biktima. Gusto kita, Jude. Hindi mo pa din ba nakikita? Tumigil ka! Bakit? Hindi ba obvious? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, para mapunta ka sa akin. Para mapunta ako sa'yo? Sa ganitong paraan? Pananakot? Paninira? Wala ka kasing choice. Lagi na lang walang choice. Ano? Pero ang totoo, pinili mo to. Pinili mong sirain ako. Pinili kitang mahalin, Jude. Ginawa ko naman ang lahat ng to kasi mahal kita. Hindi yan pagmamahal. Obsession yan. Pagiging makasarili yan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Hindi mo sisirain ang buhay ko. Hindi kita sinisira. Inaangking kita, Jude. Hindi ako bagay na pwedeng angkinin ng kahit sino. Lumayo si Jude. Hinawakan ang kanyang ulo na parang sasabog na dahil sa sobrang galit. May asawa ko, Trisha. May buhay ako bago ka dumating. May babaeng naghihintay sa akin gabi-gabi at sinira mo yun. Hindi ako ang sumira. Mahina lang kayo. Natigilan si Jude. Dahan-dahan siyang napalingon sa babae. Anong sinabi mo? Kung matibay kayo, kahit anong gawin ko, hindi kayo masisira. Pero nasira kayo. Ibig sabihin, may lamat na talaga. Ngumiti si Trisha at lumapit ito kay Jude. Wala kang alam sa relasyon namin. Alam ko na hindi ka masaya sa kanya. Mali ka. Talaga? Kung masaya ka, bakit hindi mo kayang sabihin sa kanya ang totoo? Natameme si Jude. Tumalim ang tingin nito sa babae. Pero ngumisi lang muli si Trisha. Kasi natatakot ka. Kasi may itinatago ka. Kasi tuwag ka. Lahat naman may tinatago. Pero hindi lahat pinipiling magsinungaling sa taong mahal nila. Napaatras si Jude, parang sinampal ng katotohanan. Ilang segundo ang lumipas na walang nagsalita. Pero sa katahimikan yun, parang may malakas na ingay ng mga salitang hindi nila masabi. Si Jude nakatayo at wasak. Iwanan mo na siya, Jude. Napapikit si Jude sa kamarahan na umiling. Hindi. Bakit? Iniwan ka na niya. Dahil sa'yo. Pero kaya ko pang ibalik siya. Hindi. Dahil sa'yo. Dahil hindi ka naging matapang para ipaglaban siya. Pinoprotektahan ko siya. At alam mo yan. Hindi ka niya kayang proteksyonan. Kung sinabi ko sa kanya, madadamay At siya. ngayon, sa tingin mo hindi siya nadamay?
Walang naisagot si Jude. Mas pinili mong magsinungaling kaysa magtiwala sa kanya. Kaya iwanan mo na siya. Maging akin ka na lang. Hindi ko siya kayang mawala. Pero nawala na siya. At doon, parang tuluyang bumagsak ang mundo ni Jude. Mahal ko siya. Hindi sapat yun. Para sa akin. Sapat yun. Pero hindi para sa kanya. Lumapit si Trisha. Hinawakan ang braso ni Jude. Ako na lang, Jude. Kahit anong kasalanan mo, kaya kitang patawarin. Hindi kita iiwan. Mabilis na inalis ni Jude ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Ako na lang ang mahalin mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita huhusgahan. Naiintindihan kita. Hindi mo ako Mas naiintindihan. naiintindihan kita kesa sa kanya. Tumigil ka! Galit na tiningnan ni Jude ang babae. Itinulak niya si Trisha papalayo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa asawa ko. Wala kang karapatan. Pero nandito ako. At siya ang mahal ko. Kahit anong gawin mo, kahit anong pananakot mo, hindi ko kayang mahalin ka. Matututunan mo din naman. Hindi! Pipilitin kita. Subukan mo. Sige. Nagkatinginan sila. Parehong matigas. Parehong hindi umuurong. Kung may mangyari kay Clayson dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Hindi ko naman kailangan ng kapatawanan mo. Mas lalong ngumisi si Trisha sa kanya. Sa gabing yun, tuluyang nabago ang lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa isang maling akala. Hindi na lang ito tungkol sa selos o duda. Isa na itong laban ng pagmamahal, laban sa obsesyon ng katotohanan, laban sa takot. At sa gitna ng lahat, isang lalaking pilit na hinahabol ang babaeng iniwan niya. Ang babaeng handang sirain ang lahat para lamang hindi siya mawalan. Clayson, hintayin mo ako. Pero sa pagkakataong yun, hindi na sigurado si Jude kung may babalikan pa nga ba siya. Pagbalik sa Pilipinas, parang ibang mundo ang sumalubong kay Jude. Hindi na ito yung tahanang uuwian niya na may yakap, may halika at may babaeng sabik na sabik sa kanyang pagbabalik. Ngayon, sarado na ang pinto ng bahay ng pamilya nito at sa likod ng pintong yun ay ang babaeng nasaktan niya ng sobra. Isang buwan, isang buwang liba, isang buwang desperadong sinubukan niyang buuin ang relasyong nasira na. Clayson, please, kausapin mo ako. Tahimik ang buong labas ng bahay. Nakatayo doon si Jude sa gate. Hawak ang maliit na paper bag, ang paboritong pastries ni Clayson. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Walang sumagot kahit na anong katok niya, kahit anong tawag niya. Katahimikan lamang ang bumabalik. Kahit sigawan mo ako, kahit murahin mo ako, tanggap ko, basta kausapin mo lang ako. Ilang minuto pa hanggang sa bumukas ang pinto, pero hindi ang kanyang asawa ang sumalubong sa kanya, kung hindi ang ama nitong galit na nakatingin sa kanya. Ano kailangan mo? Tito, pwede ko po bang makausap si Clayson? Wala siya. Alam ko pong nandyan siya. At kahit nandyan siya, hindi kanya gustong makita at hindi ako papayag. Natahimik si Jude, nilunok niya ang kanyang pride para sa kanyang asawa. Please po, kahit ilang minuto lang. Hindi sapat ang ilang minuto para ayusin mo ang sinira mo. Hindi ko po sinadya. Sinadya o hindi, sinaktan mo ang anak ko. Ginawa mo pa rin ang alam mong ayaw na ayaw ko. Alam mo bang halos hindi na makatulog ang anak ko? Alam mo bang umiiyak siya gabi-gabi? Napapikit si Jude, nasasaktan siya. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Alam ko po. Hindi mo alam. Kung alam mo, hindi mo siya sasaktan ng ganito. Mahal ko po siya. Hindi sapat yan para payagan kitang makita at makausap siya. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Saktan mo ng isang beses ang anak ko. Ni dulo ng daliri niya. Hindi mo makikita. Sinamaan siya ng tingin ng ama ng kanyang asawa. Galit na galit din ito sa kanyang ginawa. Kahit sinong ama ay magagalit. Alam ko po. Pero gusto kong itama ang lahat. Hindi lahat na itatama.
Kaya bago pa uminit ang ulo ko, umalis ka na! Pero pa, susubukan ko po. Napatingin ang ama ni Claysin sa kanya. Matalim iyon na para bang handa siyang sakmalin anumang oras. Mariing umiling si Alem. Umalis ka na! Alam ni Jude na hindi talaga ito papayag. Kaya kahit ayaw ni Jude, dahan-dahan siyang tumango. Pero hindi siya agad umalis. Iniwan niyang paper bag sa may gate. Pakibigay na lang po sa kanya. Paborito niya po yan. Hindi na sumagot pa si Alem, kaya tahimik na umalis si Jude. Hindi yun ang huli. Araw-araw, bumabalik si Jude. Araw-araw na umaasa. Araw-araw na nasasaktan. Claysin! Kahit makita lang kita saglit, Pero walang sagot. alam kong galit ka at may karapatan ka. Pero please, huwag mo akong itaboy ng ganito. Pag-usapan natin to, mahal. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Wala pa rin. Sa sobrang tahimik, iisiping walang tao sa loob noon. May mga araw na nakikita niya si Claysin sa bintana, pero agad itong lumalayo kapag nakikita siya. Parang ayaw na rin siya nitong makilala pa. Isang araw, bumukas ang pinto at sa wakas, si Claysin na. Hinarap siya nito. Anong kailangan mo? Claysin, Bakit ka nandito? para ayusin to. Wala nang aayusin, Jude. Hindi na maaayos pa to. Meron pa asawa ko. Para sa'yo meron. Pero sa akin, wala na. Natahimik si Jude habang nakatingin sa asawa. Please, pakinggan mo muna ako. Pagod na akong makinig, Jude. Paulit-ulit na akong nakinig at naniwala sa'yo. Anong nangyari? Hindi mo pa naririnig ang totoo. Hindi ko na kailangan. Dahil ako mismo ang nakakita ng totoo. No, asawa ko. Kailangan mo. Hindi. Huminga ng malalim si Claysin. Alam mo kung anong kailangan ko? Ano? Kapayapaan at kalayaan. I want freedom, Jude. Napakurap si Jude. Sunod-sunod na umiling ito. At hindi ko yun makukuha hanggat nandito ka. Parang sinasaksak ang puso ni Jude dahil sa kanyang narinig. Ganun mo nakaayaw sa akin? Oo. Sa tuwing nakikita kita, bumabalik lahat. Yung sakit, yung eksenang yun, yung pakiramdam na hindi ako sapat para sa'yo. Hindi totoo yan. Pero yan ang nararamdaman ko. Yun ang pinaparamdam mo. At yun ang hindi mo na mababawi pa. Claysin, mahal kita. Hindi na sapat yan para bumalik ako. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ba? Lokohin mo ko ng isang beses. Wala ka nang babalikan pa. Hindi kita susukuan, Claysin. Mahihirapan ka lang. At bago pa makapagsalita si Jude, isinara na ng babae ang pinto. Sa loob ng bahay, napaupo si Claysin sa sahig at doon ay muli na naman siyang umiyak. Bakit? Bakit ganito kasakit? Nakatayo pa rin si Jude sa labas, hindi gumagalaw, parang umaasang magbubukas ulit ang pinto. Pero hindi na. Nakita siya ng kanyang ina sa ganoong kalagayan, kaya agad siyang nilapitan. Agad naman niyang niyakap ito. Anak, Mami, hindi ka ba naaawa sa kanya? naaawa ako, Ma. Bakit hindi mo bigyan ng chance? Kasi mas naaawa ako sa sarili ko. Natahimik ang kanyang ina. Kung babalik ako agad, parang wala lang lahat ng ginawa niya. Pero mahal mo pa rin siya. Oo, Ma. Hindi naman agad yun nawawala eh. So bakit? Kasi mahal ko rin ang sarili ko. Natahimik ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na bata ang anak niya. Bumuntong hininga siya at niyakap na lamang ito ng mahigpit. Habang pilit na inaayos ni Jude ang lahat, may isa namang taong lalong nagiging mapanganib. Si Trisha, hindi nito matanggap na hindi niya mahahawakan sa liig ang lalaki. Hindi niya na ito matakot. Mas nagalit tuloy siya
dahil hindi na siya nakakalapit pa kay Jude. Hindi ka pa rin sumusuko? Natigilan si Jude sa paglalakad nang marinig ang boses na yun. Anong ginagawa mo dito? Sinusubaybayan ka. Tumigil ka na, Trisha. Hindi mo na ako mapapasunod sa gusto mo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka tumitigil. Hindi ako titigil. Umalis ka na. Bago ko pa makalimutan na babae ka. Para sa babaeng itinaboy ka na? Bakit hindi na lang ako, Jude? Para sa asawa ko. Kahit anong mangyari, hindi kita papatulan. Lumapit si Trisha. Hindi nito pinansin ang sinabi ng lalaki. Ako na lang, Jude. Hindi kita sasaktan. Ikaw nga ang sumira ng lahat. Kung hindi mo ginawa yon, hindi ko masasaktan ng asawa ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Trisha na pangiwi at napadaing ito sa higpit noon. Jude, ano ba? Nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi mo pa kami tinigilan ng asawa ko. Kaunting pasensya na lang ang meron ako sa'yo. Pasalamat ka kahit papano. Naiisip ko pang babae ka. Bitiwan mo ako! Kung hindi ka titigil, mapipilitan akong kumilos. Alam mong isang tawag ko lang, mawawala ang lahat sa'yo. Napakunot ng noo si Jude. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun. Padarag na binitawan ni Jude ang babae. Naikuyom niya ang kanyang kamao at masama ang tingin niya rito. Huwag mo kong subukan, Jude. Pero hindi natinag si Jude sa bandang yun. Ang mahalaga sa kanya sa oras na yun ay ang kanyang asawa. Ang mapatawad siya nito at maipaliwanag niya ang lahat. At huwag mo akong galitin, Trisha. Hindi mo pa alam ang kaya kong gawin. Nagkatinginan sila. Galit na galit si Jude habang nakatingin sa babae. At sa gitna nito, may isang relasyong pilit na binubuo habang may isang taong handang sirain ulit ito anumang oras. Ilang araw matapos ang paulit-ulit na panunuyo ni Jude, may isang bagay na tuluyang nagbago sa direksyon ng lahat. Hindi inaasahan at hindi planado, pero sapat para gumuho ang galit at palitan ito ng katotohanang matagal nang nakatago. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin sa bahay kung nasaan si Claycine. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang baso ng tubig pero hindi ito iniinom. Halatang malalim ang iniisip. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kyla. Hinihingal at seryoso ang mukha nito. Pinsan, kailangan kitang makausap ngayon na. Kailangan mo itong malaman. Kayla, bakit ganyan ka? Anong nangyari? Nag-imbestiga ako. Hindi ako mapakali sa nangyayari sa iyo eh. Hindi ko kayang panoorin na nasasaktan ka ng ganito na wala man lang akong ginagawa. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. Paulit-ulit itong humugot ng malalim na buntong hininga. Kayla, ano nag-imbestiga? Ng ano? Hindi kita maintindihan. Tungkol nga kay Jude. Tsaka tungkol sa babaeng yun, kay Trisha. Natigilan si Claycine. Parang biglang bumagal ang tibok ng kanyang puso. Ano na naman to, Kayla? Huwag mo nang dagdagan yung sakit na nararamdaman ko, please. Hindi ko naman dinadagdagan, pinsan. Sinasabi ko sa'yo ang totoo at kailangan mong marinig kahit masakit. Anong totoo? Hindi ka niloko ni Jude. Nanlaki ang mga mata ni Claycine. Parang hindi niya agad na proseso ang kanyang narinig hanggang sa umiling siya. Huwag ka magbiro ng ganyan, Kayla. Nakita ko mismo. Kasama kita noon, hindi ba? Oo, nakita natin. Pero hindi mo nakita ang buong kwento. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noon nito. Malapit na siyang magalit sa kanyang pinsan. Yung babaeng yun, yung Trisha, may hawak siyang ebidensya laban kay Jude. Anong ebidensya? Ano bang ibig mong sabihin? Diretsahin mo na ako. Nakausap ko yung kakilala ko sa airline na yun. May nangyaring aberya sa isang flight nila months ago. Mechanical issue daw. Mali na pwedeng isisi kay Jude bilang pilot and command. Hindi naman niya sinasadya, pero pwede siyang mawala ng lisensya. Masisira ang karir niya. Si Trish ang may hawak ng record. Siya ang nakakita ng laps. At siya rin ang may access sa report. Napalunok si Claycine.
unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Ginamit yun ni Tricia laban sa kanya? Oo, pinagbabantaan niya si Jude. Sinabi niyang isusumbong niya yun kung hindi susunod sa kanya si Jude. Gusto niya si Jude. Obsessed siya kay Jude, no? Hindi lang simpleng gusto. Gusto niyang makuha si Jude kahit anong mangyari. Napapikit si Claysin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya niya ginagawa yun. Kaya siya sumama. Hindi dahil mahal niya yung babaeng yun o gusto niya yun. Kung hindi dahil pinipilit siya. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Eh kasi nga gusto kanyang protektahan. Ayaw kanyang madamay sa iskandalo. Ayaw niyang masira ka. Napahawak si Claysin sa kanyang dibdib. Parang may unti-unting sumikip sa dibdib niya. Pero nasira pa rin ako, Kyla. Oo, eh kasi pinili niyang manahimik. At yung katahimikan niya, yun ang naging kasalanan niya. Natahimik si Claysin. Hindi na siya umiiyak, pero mas nasaktan siya sa katotohanan yun. Ang dami palang nangyayari sa kanyang asawa na hindi niya man lang alam. Hindi niya man lang tinatanong. Kyla, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi mo naman kailangan magdesisyon agad. Pero at least ngayon, alam mo na yung totoo. Hindi pa rin nawawala yung sakit. Mas nasasaktan ako ngayon sa kadahilan ng wala akong alam sa nangyayari sa asawa ko. Hindi ko alam na may problema na pala siya. Nabuhat-buhat niya yun mag-isa. Hindi naman talaga mawawala agad yung sakit, pinsan. Pero ngayon, hindi na siya puro galit. May kasamang pag-unawa na. Napabuntong hininga si Claysin. Kailangan ko muna mag-isip. Sige, pero wag mong sarilinin ng lahat Nandito lang ako. Tumango si Claysin. Magulong kanyang isip pero may bago na sa mga desisyon niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang hiwalayan, hindi na puro galit ang nararamdaman nito. May tanong at may pagdududa at may konting pag-asa na baka hindi pa tuluyang natapos ang lahat. Lumabas siya ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng katahimikan. Tahimik ang kalsada noon na parang sumasabay sa kanyang lungkot. Mahina ang ilaw ng poste. Mabagal ang mga hakbang niya. Pero ang isip niya, maingay. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Jude? Bakit kailangan mong akuin lahat? Napahawak siya sa kanyang ulo. Parang hindi niya kaya ang bigat noon. At doon ay may narinig siya. Isang mabilis na sasakyan papunta sa kanya. Napalingon siya at doon niya nakita isang kotse na diretso sa kanya. Anong? Hindi kaagad siya nakagalaw. Parang nanigas ang kanyang buong katawan at sa loob ng sasakyan nakita niya ang mukha ng driver. Si Tricia. Nakangiti ito sa kanya. Kung hindi kita matanggal sa buhay niya, ako na ang gagawa ng paraan. Hindi. Hindi makagalaw si Claysin. Hindi siya makahinga. Parang doon na matatapos ang lahat. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Pero bigla na lamang may sumigaw. Claysin! Isang malakas na hakbang, isang mabilis na galaw hanggang sa naramdaman niya ang pagtulak nito sa kanya papalayo. At ang sumunod na segundo, isang malakas na tunog ang kanyang narinig kasabay ng tunog ng pagtilapon ng isang bagay sa malayo. Pagmulat niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang nakatingin sa tumulak sa kanya. Nakita niyang nakahiga na si Jude sa malayo at duguan ito. Parang tumigil ang kanyang mundo. Jude! Nanginginig na tumakbo siya papalapit dito. Halos madapa siya. Lumuhod siya sa tabi nito at hindi na ito gumagalaw. Jude! Jude, gumising ka, please! No! Hinawakan niya ang mukha nito. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at nanginginig na tinawagan ng pinsan para sabihing magpadala ng ambulansya. Sa kanito pinatay. Muli niyang pinagtuunan ng pansin ang kanyang asawa. Huwag mo akong ayaw, Jude! Please! Don't you dare! May tulong na darating! Kumapit ka! Bahagyang kumalaw si Jude. Mabagal, pero nabuhayan siya. Claysin. Napahagulho lang babae.
Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ko tinulak at sinalo yon? Kasi, ikaw yun. Paano kung ikaw ang nawala? Paano na lang ako? Hindi mo ba naisip yon? Mas kaya kong mawala kaysa mawala ka. Mas lalong bumagsak ang luha ni Claycine. Doon niya nakita kung gaano siya kahalaga para kay Jude. Hindi ito perpekto, pero handa itong isugal ang buhay para lamang sa kanya. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba natatakot, Jude? Importante ang mabuhay ka. Araw-araw. Pero, mas natatakot ako na mawala ka sa akin, Clay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ayokong madamay ka. Ayokong masira ka. Pero nasira ako, Jude. Nasaktan ako. Alam ko yun. At yun ang pinagsisisihan ko. Mahigpit na humawak ang babae sa kamay nito. Hindi ka perpekto. Ang dami mong pagkukulang pero ikaw lang yung lalaki handang mamatay para sa akin. Napapikit si Jude. Mahina na ang paghinga nito. Dahil mahal kita. Lalong nasaktan si Claycine. Mahal pa rin kita kahit galit na galit ako. Kahit nasaktan ako, mahal pa rin kita, Jude. Tahimik ang paligid, pero puno ito ng damdamin. At ngayon, hindi ko na kayang itanggi yun. Hawak niya ang kamay ni Jude habang hinihintay ang tulong. Nang sumuka ito ng dugo, hindi niya hinayaang magsalita ito. Sa gabing yun, hindi lamang dugo ang umagos, kung hindi ang katotohanan. At sa gitna ng sakit, takot at pagkawasak, isang bagay ang naging malinaw, ang pagmamahal nila. Hindi man perpekto, pero totoo. At minsan, ang totoong pagmamahal, hindi lang pinaparamdam kung hindi ipinaglalaban hanggang dulo. Nasa pribadong ospital na sila Claycine. Tahimik siyang nananalangin habang nakatitig sa kawalan. Naririnig lang ang mahina at paulit-ulit na tunog ng heart monitor. May liwanag ng araw na pumapasok mula sa bintana. Nakahiga si Jude sa kama. May bendang ulo at braso. Nakaupo sa tabi niya si Claycine. Hawak ang kamay ng kanyang asawa at nakatulala. Humugot siya ng malalim na hininga. Alam mo, ilang gabi na akong ganito, Jude. Nakaupo lang dito. Nakatitig sa'yo. Hinihintay na gumalaw ka. Na magising ka. Na magsalita ka ulit. At sa bawat segundo na dumadaan, paulit-ulit ko tinatanong ang sarili ko kung bakit umabot tayo ng ganito. Kung bakit kailangan pa masaktan tayo ng ganito kalalim bago tayo mapunta sa puntong mag-usap tayo ng totoo. Mahinang gumalaw ang kamay ni Jude. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata. Claycine, Biglang napahigpit ang hawak ni Claycine sa kamay niya. Napaluha siya pero pinigilan niyang humagulhol. Jude, gising ka na. Salamat. Akala ko mawawala ka na sa akin nang hindi man lang tayo nagkakausap ng maayos. Nang hindi man lang natin naaayos ang lahat. Humingi pa ito ng tubig kaya agad niya itong binigyan. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Jude na para bang hindi ito makapaniwala na naroon siya. Pinagpahinga ito ni Claycine kahit gusto nitong makipag-usap sa kanya. Ilang oras din itong nagpahinga hanggang sa nagsalita ito. Bakit nandito ka pa rin? After everything,
After all the pain I caused you, bakit hindi ka pa rin umaalis? Dahil kahit anong pilit kong gawin, kahit anong galit ko, kahit anong sakit ang ibinigay mo sa akin, hindi ko kayang basta na lang kitang iwan. Jude, hindi ganun kadaling burahin ang lahat ng pinagsamahan natin. Hindi ganun kadaling kalimutan ang lalaking minahal ko ng buong buo. Pero nasaktan kita. Pinaniwala kita na niloko kita. Hinayaan kitang magduda. Hinayaan kitang masira. At mas masakit pa, hindi ko man lang naipaliwanag ang sarili ko sa'yo. I failed you. As your husband, I failed you in ways na hindi ko na yata kayang ayusin. Hindi mo ako niloko, Jude. Yun ang katotohanan kailangan kong tanggapin. Hindi mo ako pinagtaksilan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako nasaktan. Kasi nasaktan ako. Sobra. Hindi dahil may ibang babae ka, kundi dahil pinili mong manahimik. Pinili mong sarilinin ang problema mo at iniwan mo ako manghula sa dilim. Ginawa ko yun para protektahan ka. Ayokong madamay ka sa gulo. Ayokong masira ka dahil sa kasalanan ko. Pero Jude, hindi mo ako prinotektahan. Iniwan mo ako mag-isip ng kung ano-ano. Iniwan mo akong paniwalaan na hindi na ako sapat sa'yo, na may iba ka na wala na akong halaga sa'yo. Sandaling katahimikan ng namayani. Pareho silang umiiyak. Kahit kagigising lamang ni Jude ay nagdrama na agad sila. Mabuti na lang talaga at hindi naman masyadong malala ang nangyari sa lalaki. Kung may pagkakataon ako, kung may pagkakataon lang akong balikan ang lahat, kung may pagkakataon lang ako baguhin ang mga desisyon ko, sasabihin ko agad sa'yo ang totoo. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng ganito. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin dahil sa katahimikan ko. Pero nandito na tayo, Jude. Nangyari ng lahat. Nasaktan na tayo. Nawala ng tiwala at ngayon. Ang tanong lang kaya pa ba nating buuin ulit ang lahat? Hindi ko alam kung deserve ko pa ng second chance. Pero kung bibigyan mo ako, ipapangako ko sa'yo na hindi na ako magtatago. Hindi na ako magsisinungaling sa pamamagitan ng pananahimik ko. Hindi na kita iiwan sa gitna ng gulo. Lalaban ako para sa atin. Para sa'yo. Umiyak na tumatango-tango si Claycine. Hinaplos niya ang pisngi ni Jude at pinunasan ng luhang tumutulo doon. Hindi kita pinapatawad dahil okay ng lahat. Hindi kita pinapatawad dahil nakalimutan ko na sakit. Pinapatawad kita dahil nakita ko kung gaano ako kahalaga sa'yo. Nung pinili mong isugal ang buhay mo para iligtas ako. Hinawakan ni Jude ang kamay niya na nasa pisngi nito. Paulit-ulit nitong hinadkan ang kamay na yun. Claycine, mahal na mahal kita. At kahit ilang beses pa akong masaktan, kahit ilang beses pa akong magkamali, hindi ako titigil na piliin ka. Araw-araw. Sa bawat pagkakataon. Kung ganon, magsimula tayo ulit. Hindi bilang perpekto mag-asawa, kundi bilang dalawang taong nagkamali, nasaktan, pero piniling magmahal ulit. Ngumiti si Jude. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ng asawa. Pangalawang simula. Para sa atin. Pangalawang simula, pero mas totoo na. Inilapit ni Claycine ang mukha sa asawa para halikan nito.
simbolo ng kanilang pagmamahal at pangalawang pagsasama bilang mag-asawa. Ilang araw ang lumipas, mas maayos na ang lagay ni Jude. Nakaupo na siya nang hindi tinutulungan. Katabi niya ang kanyang asawa, inaayos ang kanyang pagkain. Bumuntong hininga si Jude habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi ko pa rin alam kung paano mo nagagawang umiti sa akin. Matapos ang lahat ng ginawa ko. Parang hindi ako karapat-dapat sa ganitong kabaitan mo. Hinarap siya ng babae at masungit na tinaasan ng kilay. Hindi ito kabaitan, Jude. Desisyon to. Pinili kong manatili. Pinili kong ayusin. Hindi dahil madali, kundi dahil ikaw pa rin ang gusto kong makasama hanggang dulo. Kinuha ni Jude ang kamay ng kanyang asawa at hinila ito papaupo sa kama. Natakot ako. Akala ko, tuluyan na kitang mawawala. Nung nakita kitang muntik ng masagasaan, parang doon ko lang na-realize na wala na akong pakialam sa kahit anong mangyari sa akin. Basta ikaw ligtas ka. At doon ko rin na-realize na kahit gaano ako nasaktan, kahit gaano ako naggalit, ikaw pa rin ang unang taong hahanapin ko. Ikaw pa rin ang taong gusto kong makasama kahit sa sakit, kahit sa hirap. Hindi na kita sasaktan ulit, asawa ko. Hindi na ako gagawa ng desisyon na hindi ka kasama. Mula ngayon, partner na kita sa lahat. Sa problema, sa takot, sa laban. At ako, hindi na rin ako basta-basta susuko. Hindi na ako agad magdududa na hindi ka kinakausap. Hindi na kita iiwan agad kapag nasasaktan ako. Lalaban din ako para sa atin. Lumipas pa ang mga araw at na-discharge na si Jude sa ospital. Nakasuot pa ito ng simpleng damit. Hawak niya ang kamay ng kanyang asawa habang naglalakad sila papalabas. Handa ka na ba, asawa ko? Hindi na tayo babalik sa dati. Pero handa akong gumawa ng bagong kwento. Kasama ka. Bahagyang hinarap siya ni Claycine. Hindi ko kailangan ng perpektong kwento, Jude. Ang kailangan ko lang, yung totoo. Yung kahit mahirap, pinipili pa rin natin ang isa't isa. Pipiliin kita araw-araw. Kahit sa mga araw na hindi madali. At pipiliin din kita kahit sa mga araw na gusto na kitang iwan. Kasi alam kong ikaw pa rin ang tahanan ko. Huminto sila sa labas. Umihip ang malakas na hangin. Pareho silang napangiti habang nakatingin sa isa't isa. Welcome to our second chance, my love. Hindi lang second chance, mahal ko. Ito na yung pagkakataon na mas alam na natin kung paano magmahal ng tama. Magkahawak kamay silang naglakad papalayo. Hindi perpekto, pero buo. Hindi walang sakit, pero mas malinaw na. Hindi madali, pero pinili pa rin nila ang isa't isa. Ramdam ni Claycine ang bigat na unti-unti nang gumagaan. Hindi na perpektong lahat, pero mas totoo na. Napagtanto niya na love isn't just about trust. It's about choosing to understand even when it hurts. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang komunikasyon. At minsan, silence can break heart more than betrayal. Tumingin siya kay Jude at sa unang pagkakataon, wala na ang takot kung hindi panibagong pag-asa. Dahil sa dulo, hindi sakit ang magdidikta ng kwento nila kung hindi ang pagpili nilang manatili, magpatawad at magmahal muli araw-araw. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!